Samantala, alamin naman natin ang update sa ilang mga insidente ng sunog sa bansa at kung ano pa ang mga dapat tandaan para maiwasan ito. Kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua, magandang tanghali din po at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa po. Sir, sa datos po ng BFP, kamusta po ang bilang ng fire incidents sa bansa kumpara noong nakaraang taon? Ano po yung mga pangunahing dahilan ng mga sunog na naitala nitong mga nakaraang buwan? Yes, Sir Joshua, kung titingnan natin yung sunog as to date, no, kumpara sa nakaraang taon, ay tumaas ito ng 42%. Ibig sabihin na nakapagtala na tayo ng sunog ng 9,451 compared sa 6,675 lang nakaraang taon, same period. Pero kung titingnan naman natin sa NCR ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin, may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no? Base sa datos ng inyong BFP at ng Pag-asa. Kasi kung titingnan natin, ay tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon. Okay. Well, sir, yung non-structural fire na nabanggit ninyo ay nangyayari naman kahit sa panig ng mundo. Pero puntahan po natin itong dito sa NCR. Kaugnay po ng dahilan na faulty electrical wiring at open flames bilang sanhi ng sunog. Ano po yung mga karaniwang pagkakamali ng mga residente pagdating sa paggamit ng kuryente at ng kanilang mga appliances sa kanilang mga bahay? Yes, Sir Joshua, tama. Dito sa NCR, kahit bumaba tayo ng 17%, pero ang pangunahing sunog pa rin ay dahil sa electrical causes. At kung mapapansin natin, kahit bumaba ang number of fire incident dito sa NCR, pero ang lalaki naman ng insidente ng sunog, no, mga conflagration usually, dahil po nangyayari ang madalas na conflagration sa mga densely populated area. At ito po ay masasabi natin yung mga iba dyan ay mga informal settlers. At ang pangunahing dahilan nga ng nasabing mga sunog ay electrical causes. So madalas po yan yung mga overloaded na mga electrical system natin at hindi maiwasan talaga, Sir Joshua. Marami pa rin po ang nag-illegal na connection or yung jumper sa mga informal settlers, no? Kaya isa yan sa mga challenges din ng inyong BFP. Katuwang ang iba pang mga law enforcement agency at yung mga utility natin sa electrical utilities ay maya-maya ay pumupunta diyan para hatakin yung mga illegal na connection. Pero ganun pa man, pag alis ng inyong mga otoridad, ay bumabalik pa rin yung mga illegal na connection. Kaya isa yan sa mga dahilan dahil sa tag-init nga na panahon, sobrang tuyo yung mga light materials din, ay mabilis po kumalat ang mga nasabing mga conflagration, no? Kaya yun po ang pakiusap namin pag may mga ganyan, lalo na pagsunog o kahit anong sakuna o anumang medical emergency, 911 agad ang tawagan para agaran kaming makaresponde. So meron din talaga dahil sa sobrang init ng mga dikuryenteng kagamitan at sobrang kailangan, no, dahil mainit na panahon, kailangan yung electric fan, halos wala ng pahinga. Ganun din yung mga air condition ay halos hindi na pinapahinga, ay nag-overheat din or naaabuso ang paggamit, no? Kaya ipahinga rin kahit paano yung mga electric fan na halos wala ng patayan para hindi magdahilan ng overheat po at saka yung iwasan yung overload connection. Kaya yan po ang ating patuloy na panawagan at tumangkilik ng mga DTI approved para hindi agad-agad maging dahilan ng sunog yung mga hindi kalidad ng mga dikuryenteng kagamitan or mga gadgets or mga appliance po. Okay. Sir, nabanggit mo yung tinatanggal yung mga illegal connections tapos pag-alis ng mga otoridad, binabalik din. Kumusta po yung inyong ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para masawata nga itong mga gumagamit ng illegal connections na kalimitang sanhi ng mga sunog?
Yes sir, tuloy-tuloy pa rin ang ating ugnayan dyan, lalo na sa mga barangay, no? At ang pakiusap nga namin dyan ay i-report sa tanggapan ng kapulisan o di kaya ng electrical utilities or kahit sa aming tanggapan kung may mga ganyang makikita. Pero hindi talaga natin maiwasan, Sir Joshua, marami pa rin po talaga ang tumatangkilik ng mga illegal na connection na yan dahil po kahit walang linya ng nasabi natin sa electrical utilities ay nagkakaroon pa rin. Kaya yun po ang talagang panawagan namin na hanggat maaari i-report na agad sa otoridad para hindi ito maging pinsala, no? Hindi lamang sa ari-arian lately. May mga sunog tayong naging dahilan sa mga nasawi, no, na naiwan sa loob ng mga kanilang mga kabahayan. Kaya i-report po, no, para hindi ito magiging patuloy na magiging problema ng ating mga komunidad, lalo na sa mga densely populated area na paulit-ulit na nagiging dahilan ng sunog yung illegal na connection na yan. Okay. Sir, kumpirmahin din namin, no, posible din po ma-identify na inyong kagawaran yung mga lugar na pinaka-vulnerable sa sunog. Paano niyo po isinasagawa ito at ano pong mga lugar ito sa ngayon? Yung mga congested areas po ba Yes po, kasama dyan? lalo na sa mga densely populated area dito sa Metro Manila ay patuloy ang ginagawang programa, yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Nakikipag-ugnayan tayo dyan sa mga barangay officials at gayon din sa mga volunteers natin sa komunidad, no, para sila mismo ang mag-police patrol sa kanilang paligid at maaring labanan yung mga nagsisimula pa lamang na sunog at maapula, no, at magtulong-tulong. Kaya yan po ang patuloy o isa sa programa ng inyong BFP, yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. Ito muli ay talagang panawagan sa pag-iisa, no, sa mga komunidad para hindi patuloy yung mga insidente ng sunog sa mga densely populated area. At patuloy po ang pag-monitor ng ating mga BFP dyan sa mga prone area or yung mga fire-prone area na yan na identified natin. So, yun po ang talagang pakiusap namin ay makiisa po sa itong programa na ginagawa, no? So, malaking tulong din po ang mga katuwang natin dyan sa mga Community Fire Auxiliary Group at kahit po yung mga volunteer na brigada natin ay patuloy rin po nakikipagtulungan sa mga fire-prone areas na yan. Alright. Sir, ano naman po ang assessment ng BFP sa fire response capability ngayon? Sapat po ba ang bilang ng mga fire trucks, yung mga truck ng bumbero, kagamitan at personnel, lalo na kapag sunod-sunod ang insidente ng sunog? At ano-ano po yung mga dapat tutukan? Yes sir, sa masasabi natin ay ang inyong BFP naman ay we maximize all the resources that we have sa buong bansa, no, at patuloy pa rin yung ginagawang modernisasyon. Ito yung patuloy na pag-procure ng karagdagan mga fire trucks at mga iba pang vehicles at gayon din yung patuloy ng pagpagawa ng mga infrastruktura ng mga fire station. Pero masasabi natin sir, we always maximize what we have para sa lahat po ng anumang sakuna o anumang emergency ay marirespondehan ng inyong BFP. Lalong-lalo na dito sa NCR dahil kahit paano po may marami tayong katuwang dito na mga brigada, mga company fire brigades. So at malaking bagay po, no, dito sa NCR at nakakaresponde tayo kahit po ang target natin ay 7 minutes. Kung minsan po within 5 minutes ay nakakaresponde. Kaya wag lang kalimutan agad na tumawag sa 911, yung emergency hotline natin para agaran kaming makaresponde, no. Iwasan natin yung pag-live coverage agad or pag-video, pag-live feed habang may sunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad pero sa pamamagitan lamang ng pagla-live video. So tumawag muna po bago mag-record na yan. At outside NCR, no, mayroon pa tayong mga probinsya na masabi natin na kailangan talaga ng mga karagdagan din ng mga kagamitan pa at lalo na may mga fire trucks natin at mga ambulances. So again po, sa ating Republic Act 95-114, patuloy po ang ating ginagawa, no, na modernisasyon, yung ating BFP Modernization Act rin. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag ng mga kagamitan para sa modernisasyon na nasabi nyo, Sir Joshua. Alright, on that note, maraming salamat po sa update at sa impormasyon sa inyong oras. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Yes sir, maraming salamat at ligtas po na araw sa lahat. Thank you, sir.